Bago tayo magsimula, shoutout nga pala muna sa mga kababayan ko sa Bataan. Mag-iingat po tayong palagi. Lockdown na naman tayo dyan. At sumunod lamang po tayo sa kung ano man ang ipinagbabawal para hindi na po tayo magkaproblema. At para din po makatulong po tayo sa pagpigil o pagbabawas upang hindi na kumalat yung pandemya o yung sakit na nararanasan natin ngayon. Mga kababayan, matagal akong nagtrabaho bilang isang pipefitter sa Saudi, sa Abu Dhabi at sa Dubai. Pero bakit mo nga ba ipinagpalit yung trabaho ko bilang pipefitter upang makapunta dito sa Canada, mga kababayan? Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit mas pinili ko na maging farm worker kaysa ipagpatuloy ang aking pagiging pipefitter at pwede na rin sana ako mag-apply bilang foreman. Sa mga hindi pa nga po pala nakapanood tungkol sa video ko na hanggang saan nga ba aabot yung sahod ko dito sa Canada, ito po, andito po yung link. Pag may time kayo, pwede nyo pakisilip na lang po. Sa Middle East, mga kababayan, ang sinasahod ko lamang doon ay 2,000 hanggang 2,500 dirhams. Yung huli, nasa Dubai ako. So, i-convert natin yun sa 13 ang palitan ngayon. So, 30 to 30,000 pataas ang sinasahod ko monthly sa Dubai bilang isang pipefitter. Uwi ko sa Pilipinas noon, galing Dubai. Nag-apply ulit ako kaagad bilang isang pipefitter. Nag-apply ako noon papuntang Alberta, Canada sa pipefitter, mga kababayan. Naipasa ko na yung medical interview. Ang pinaka problema nga lang, mga kababayan, ay sobrang mahal ng gastos. Sa phase 1 pa lang at phase 2 ng medical, napakamahal na. Hindi pa kasama doon yung sobrang laki ng placement fee na inaabot ng halos 100 hanggang 300,000 bago ka makarating, bago ka makapagtrabaho bilang isang pipefitter sa Alberta, Canada. Gustuin uman na makapunta, magtrabaho sa Canada noong mga panahon na yun, hindi ko magawa, mga kababayan, dahil sobrang laki ng gastusin at wala tayong pera, wala akong pera, ganun kalaking pera para panggastos sa aking pag-apply bilang pipefitter sa ibang bansa, dito, lalong-lalo na dito sa Canada. Naisip ko, mag-apply na lang kaya ako ng ibang trabaho naman, hindi naman pipefitter. Hindi naman sa nagsasawa ako bilang magtrabaho bilang isang pipefitter. Kumbaga, maiba naman yung aking linya, iba naman yung aking trabaho. So, nag-apply ako nang nag-apply hanggang makakita nga po pala ako ng employer na direct hire. Nag-hiring sila bilang isang farm worker, mga kababayan, dito sa Canada. So, hindi na ako nagdalawang isip, nag-apply ako. Lahat naipasa ko. Kagandahan lang, yung nag-apply akong farm worker, mga kababayan, hindi katulad nung in-applyan ko na pipefitter sa Alberta, Canada. Sobrang laki yung placement fee, sobrang laki ng mga gagastusin. Dito sa pag-apply ko papuntang Canada bilang isang farm worker, ang ginastos ko lamang po ay yung medical. Yun lang po. Saka yung pamasahe, pagkain, pagluwas-luwas, pag-aayos ng mga papeles sa Maynila, yun lang. Placement fee, lahat sagot na po yun ng aking employer. At nagpapasalamat nga pala ako sa aking employer at wala akong ginastos masyado at mag-apply upang makarating dito sa Canada. Sabihin ko muna sa inyo, mga kababayan, kung natuloy ako noon sa Alberta, Canada, kung ipinagpatuloy ko yung aking pag-apply noon bilang isang pipefitter, ang sahod po minimum per hour bilang isang pipefitter sa Canada ay 35
to $45 per hour. Kung sa $35 per hour, ang sasahurin ko bilang pipefitter noon, katumbas na po yun ng mahigit 1,300 pesos sa Pilipinas. Sa 8 oras po, katumbas po yun ay 10,600. Sa 8 oras lang yun. Kung ita-times mo yun sa 22 days, working days, sasahod ka ng mahigit 230,000. Mahigit, mga kababayan, sa isang buwan. At sa isang taon, ang sasahurin mo bilang isang pipefitter sa Canada ngayon ay aabot po ng kulang-kulang 3 milyon. Mahigit pa. Depende kung may overtime ka. Minimum hours lang po yung pinag-uusapan natin, mga kababayan. So nakakapanghinayang. Sobrang laki sana. Kung pinagpatuloy ko lang yung pag-apply ko bilang pipefitter noon sa Canada. Pero ganun na nga, mga kababayan. Wala nga tayong panggastos noon. Mas pinili ko na lang mag-apply bilang isang farm worker dito sa Canada. Ang sahod po ay 14.54 per oras. So, sa isang buwan, sasahod po ng more or less 90 to 100,000 mahigit. Depende po yan kung may overtime. Basta baka lumagpas pa. Sa amin, sa bagay, dito naman sa amin ang problema nga lang, walang overtime dito sa amin. So, meron man, bihirang-bihira. Pero at least okay lang din naman. At sa isang taon, sasahod ka ng mga humigit kumulang 1 milyon. Bilang isang farm worker, sa minimum na sahod dito sa Ontario na $14.54 per hour. Naisip ko rin noon na magbago na talaga ng linya. Kasi sa pipefitter, alam niyo mga kababayan, at siguro baka may mga panood ng mga pipefitter dito sa atin, mga kababayan natin sa Middle East. Ang trabaho po ng pipefitter ay sobrang hirap. Kumbaga ay physical na trabaho ang pipefitter, mga kababayan. Magbubuhat ka ng mga bakal, mga tubo, mag-grinder, mag-welding, sa gitna ng initan, sa disyerto. Sobrang hirap. Sobrang nakakapagod. Kaya naisip ko rin na mag-apply na lang o mag-iba ng linya. Pansamantala man lang muna siguro para makapagtrabaho lang tayo, makarating lang tayo dito sa Canada. Kaya naisip ko na pasukin na lang ang trabaho bilang isang farm worker. Ang trabaho naman ng bilang isang farm worker dito sa amin ay kabaligtaran naman ng trabaho ko bilang isang pipefitter noon sa Middle East. Dito, wala ka sa initan. Nasa loob ka. Sobrang lamig. Parang nagtatrabaho ka sa loob ng refrigerator. Nakakapagod din, pero mas malayo sa pagod na naranasan ko nung nagtatrabaho ko. Pero sobrang layo sa pagod na naranasan ko nung nagtatrabaho ko bilang pipefitter sa Middle East. Kumbaga, yung pagod ko ngayon bilang isang farm worker ay walang-wala sa pagod ko noon bilang isang pipefitter. Naisip ko rin, nung nagtatrabaho bilang pipefitter noon sa Middle East, sobrang layo ng diferensya ng sahod ko dito sa Canada bilang isang farm worker. Hindi ko ba? So, kahit pa paano, hindi ko man na ipagpatuloy pag-apply ko bilang pipefitter noon sa Alberta. Nandito naman ako, nakarating naman ako sa Canada. Mas mabilis pa ang proseso. At payo ko rin sa mga kababayan natin na gusto makarating ng Canada, kung gusto nyo mas mabilis makarating dito sa Canada, mag-apply kayo bilang isang farm worker o kaya ay greenhouse worker. Mas mabilis po, essential po yan. Mas mabilis ang proseso. Walang lockdown, kahit may lockdown pa, tuloy ang trabaho. Yun po ang kagandahan pag isa kang essential worker dito sa Canada. Diretso ang trabaho, kahit na lockdown pa ngayon. So yun nga mga kababayan, bakit mas pinili ko na magtrabaho muna bilang isang farm worker kaysa pipefitter.
Hindi man na kasing laki ng sahod ng pipefitter dito sa Canada, sinasahod ko ngayon bilang isang farm worker ay napakalaking bagay na rin po para sa aking pamilya, para sa aking mga anak. Hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod po. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga tao na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala at nanonood sa ating mga vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Leon Say. Sa mga bago pa lang nakapanood sa akin, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung video natin, i-share. Pindutin niyo po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. At huwag niyo po sanang kalimutan pindutin ang subscribe button dito sa baba. At muli po, maraming salamat po sa inyo lahat.